Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Transportation sa Kamara, kaugnay pa rin sa isyu ng presyo ng langis, ipinagtaka ng ilang mambabatas ang biglang paglobo ng bilang ng mga TNVS drivers sa bansa. May report si Jap Regala. Ipinanawagan ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang pag-aayos at paglilinis ng data system ng Philippine Statistics Authority bilang paghahanda sa mga susunod na krisis at programang pamahalaan. Ito'y matapos matuklasan ang umano'y pagdodoble-doble ng mga pangalan ng ilang drivers sa listahan ng mga benepisyaryo, partikular na sa mga TNVS, habang maiba naman na hindi nakasama. Ayon kay Gutierrez, kaduda-duda ang biglaang paglobo ng bilang ng mga TNVS drivers lalo't may mga naitalang wala namang driver's license. I agree po talaga with the department and I support fully yung i-improve yung system. And here we have that problem, yung tinatawag na lista. And I think I agree with the call of the chairman. I think we're going to look at the LTFRB and yung DITC for the PEMEDES na talagang dapat yung lista po nila, dapat clean na po talaga. Kasi nakakapagtaka po paano po lumobo ng ganito. In fact, during my conversation with Secretary Rex, he mentioned nga, yung iba dun, walang driver's license. So nakapagtaka po talaga kung bakit ganun na po yung mga magiging beneficiaries ng programa na ito, mukhang there's something wrong, there's a disconnect. Iginiit ng mambabatas na kailangang higpitan ang pagmomonitor at pagpapatupad ng mga polisiya upang matiyak na makakarating sa tamang benepisyaryo ang mga programa ng pamahalaan at maiwasan ang pananamantala. We have to police our ranks. Dapat po, disiplinado po tayo. Lahat naman po tayo dito nabibiktima ng oil crisis. Dapat walang lamangan po, di ba? Lahat naman, that's what the government's here to do. Nanawagan din siya sa mga TNVS companies na sumunod sa mga regulasyon ng LTFRB upang masiguro ang maayos na pagre-record at verifikasyon ng mga drivers. Dagdag pa ni Gutierrez, mahalagang maisama sa isang integrated system ang national ID at mga database ng iba't ibang ahensya sa pangunguna ng PSA at Department of Information and Communications Technology upang maging mas epektibo ang distribusyon ng ayuda hindi lang sa transport sector kundi sa lahat ng Pilipinong mangangailangan. Siguro po that is a very vital factor that it should not only be coming from the TNCs or the TNVS, no, or yung apps. It has to be integrated po with yung national ID natin. And I think that's a very fair point that Mr. Chairman will be raising later. Pero we really have to integrate this na po eh. Hindi po pwede na kada crisis doon pa lang mag-aayos ng sistema. It has to be all-encompassing. Who knows? Next time, the next sector in need would be the teachers. Might be the senior citizens. It might be the youth. It isn't really focused on transport alone. So, ang susi po dito nakita ko is the PSA. In line with the DICT po, no, of course. Sa huli, nagpasalamat naman si Representative Gutierrez sa ahensya dahil sa mabilis sa pagtugon nito sa ilang problemang kinahaharap sa mga payout site. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.